Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napakagandang laban sa Game 5 sa pagitan ng kupunan ng New York Knicks kontra sa kupunan ng San Antonio Spurs. Dito nga sa Game 5 mga ropa, do or die na para sa kupunan ng San Antonio Spurs dahil nga 3-1 na ang serye. Kailangang manalo ng Spurs para ma-force pa ang Game 6 sa home court ng New York, pero hindi na yan nangyari dahil hindi na sila pinaisa pa ng kupunan ng New York Knicks. Talo nga ang kupunan ng Spurs dito sa may Game 5 at marahil alam nyo na nga, champion na ang kupunan ng New York Knicks. Dito nga sa game na to ay lumobo pa nga sa 15 points sa kalamangan ng San Antonio Spurs. Katulad doon sa may game 4 na 29 points na tinambak ng Spurs sa Knicks, dito naman sa may game 5 15 points at nakambak pa nga yan ng kupunan ng Knicks. Talo na nga ay nanalo pa sila at heto na naman nga ang masakit sa kupunan ng San Antonio Spurs. Hindi na naman nila na-close out ang game na talagang winnable mga ropa. Sobrang halimaw na performance na naman ang ginawa dito ng New York Knicks at syempre sobrang halimaw na performance ng ginawa ng kanilang captain nila na si Jalen Bronson na tumataging-ting na 45 points ang tinala dito sa close-out game kontra sa kupunan ng Spurs. Nakuha na nga ng New York Knicks sa kanilang inaasam-asam na after 53 years ay nag-champion ulit ang kupunan ng Big Apple. Ngayon mga ropa, dito nga sa video na to, iisa-isa inihimay-himayin natin kung ano nga ba ang nagpanalo sa New York Knicks dito sa may Game 5 para maklaim na ang kampyonato ngayong NBA season. At ano nga din ang mga maling ginawa ng San Antonio Spurs kung bakit sila natalo at hindi na na-extend ang game sa Game 6. Huwag na natin patagalin to, ito ang game analysis at breakdown. New York Knicks versus kupunan ng San Antonio Spurs, Game 5, champion na Knicks. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito nga muna tayo magsimula. Pakita ko muna sa inyo, 70-55 ang score dito. Lumobo pa nga sa 15 points ang tambakon dito ng kupunan ng New York Knicks. Pero doon nga sa dulo, nabura lahat yan, kaya yan na ang tatalakayin natin. Mag-pass forward tayo dito sa may third quarter, matatapos sa third quarter, 72-61 ang score. Baba sa 11 points ang kalamangan dito ng kupunan ng San Antonio Spurs. Nag-attempt ng kanyang 3-pointer dito si Dylan Harper, pero short yan at kita-kita nga natin dito sa may fast break. Nandyan si kabayan Jordan Clarkson sa may loob. At nung nabigyan siya ng bola dito, nakapag-create siya ng kanyang space dito sa may perimeter. At one-handed siya ng pinakawalan dito ni Kabayan, nakapag-convert dito ng puntos ito si Jordan Clarkson. Basket is good. Balik sa possession ng kupunan ng San Antonio, Dylan Harper nga nababad dito sa game na to. Magandang performance yung ginawa ni Dylan Harper. Pero heto nga ulit yung play na ginagawa lagi ng kupunan ng San Antonio Spurs. Aatake sila, penetrate sa may gitna. Pag nag-react na yung depensa sa kanila ay talagang i-kick out nila yung bola papunta sa may 3-pointer na nagawa nga dito ni Dylan Harper papunta kay De'Aaron Fox. Yun nga lang, hindi yan na-convert ni De'Aaron Fox. Sayang nga set-up play. At bumalik ang possession sa kupunan ng New York Knicks. Captain Jalen Bronson na may hawak. As usual mga ropa, 45 points na tumataginting nga kasi ang tinala niya dito. Inatake niya ang depensang one-on-one dito ni Devin Vassell. Napareact dyan si Wemby mga ropa dahil naiwanan si Devin Vassell. Mintes man ang tirada, pero dahil wala na si Wemby doon sa milalim, nagkaroon na madaling easy offensive rebound dito si Mitchell Robinson para makuha niya yung putback points at yan ang tumapos sa third quarter. Naging 72-65, tapyas kaagad si 7 points sa kalamangan na lang dito ng Spurs pagpasok ng fourth quarter. Okay, fourth quarter na tayo mga ropa. Ang ginawa dito ng kupunan ng Spurs, penetration ulit papunta sa may gitna. Ganun nga ulit mga ropa. Drive and kick play na naman. Papunta kay Keldon Johnson. This time nga buti. Na-convert yan ng kupunan ng San Antonio Spurs. Basket is good. Balik tayo sa possession ng kupunan ng New York Knicks. Gumamit naman sila dito ng high screen action sa may babaw. Si Alvarado na penetrate dito ang depensa ng San Antonio Spurs. May out doon sa ilalim, pero dahil dyan nabalahaw ang depensa ng Spurs. Pagka-receive dito ni Josh Hart ng bola sa may 3-point area, may enough space siya kay Julian Champagnie. Pinukol ni Josh Hart ang 3-pointer mga ropa at nakabawi siya sa 3-pointer na ginawa ni Keldon Johnson. At sa possession dito ng Spurs, ang ginawa nila pick and pop gameplay together with Devin Vassell, pinukol ang trigger, nagmintes. Eto, tignan natin dyan mga ropa. Tignan natin si Wemby doon sa may ilalim. Talagang natutulak siya ni Karl Anthony Towns. Hindi makaporma si Wemby doon sa may ilalim. Hindi siya makakuha ng offensive rebound pag Karl Anthony Towns at Mitchell Robinson ang kabakbakan niya doon sa may ilalim. Ngayon mga ropa, tatanungin ko kayo sa tingin nyo, kailangan bang magdagdag ng muscle ni Wemby next season? Kasi kinaya-kaya talaga siya ni Karl Anthony Towns at Mitchell Robinson doon sa may ilalim.
ilalim. Nakuha dito ni Keldon Johnson yung offensive rebound. Nabalahaw naman ang depensa ngayon ng kupunan ng New York Knicks at nag-end up yung bola kay Wemby. Nagkaroon siya ng enough space at duelo para magkaroon ng slam dunk basket. Is good. Ngayon bumalik tayo sa possession ng kupunan ng New York Knicks. Nagbalasa sila ng bola dito sa may outside at diyan nga mga ropa na breakdown lang depensa ng kupunan ni San Antonio Spurs. Nung hinandap na yung bola dito sa may right side corner 3-pointer kay Landry Shamet, hindi nakareact dito si Stephon Castle. Malayo siya kay Landry Shamet. Shooter na shooter si Landry Shamet. Kaya pumukol ng 3-pointer at pumasok ang tiradang 3-pointer dito ni Landry Shamet. Basket is good. Bola ulit ng Spurs. Napunta dito kay Stephon Castle ang bola at sa konting penetration dito ni Steph Castle. Na-attract niya ang depensa dito ni Josh Hart na patingin. Pagka-kickout ng bola kay Julian Champagny. Enough space mga ropa kay Josh Hart. Pinukol ang 3-pointer at pumasok yan para sa kupunan ni San Antonio Spurs. Sabi ko nga sa inyo mga ropa, paulit na drive and kick play ang ginagawa ni San Antonio Spurs at dahil dyan lumobo ulit sa 10 points sa kanilang kalamangan mga ropa. Take note, 4th quarter na to pero lamang pa rin sila ng 10 points. Bumalik ang possession sa kupunan ng New York Knicks. Ang nangyari naman dito, Julian Champagny madali lang iniwanan dito ni Landry Shamet kaya nakabawi ka agad ng easy 2 points. Pumunta tayo sa possession ng kupunan ng San Antonio Spurs nang hingi ng bola dito si Wemby at binabantayan nga siya dito ni Karl Anthony Towns. Dito sa serye na to hindi ko nakita na overpower o talagang tinalo ni Wemby itong si Karl Anthony Towns sa may matchup dito nga mga ropa. Hindi niya inatake itong si Karl Anthony Towns. Nagsettle siya sa malayong perimeter jumper at mintes ang tirada dyan ni Wemby at nakachani naman ng 2 points dito si Jalen Bronson. Ang lupit talaga niyang player. At sa possession dito ng kupunan ng San Antonio Spurs, Stephon Castle ang nagmando ng bola. Sumubok ang swerte niya sa may perimeter to si Stephon Castle pero nagmintes yan. Sobrang alat din ni Stephon Castle dito sa game na to para sa kupunan ng Spurs pero still lamang pa rin nga sila dito ng 6 na puntos, 83-77 ng score. At ang nangyari naman dito, Jalen Bronson ulit ang naghahawak ng bola. Binabantayan siya dito ni Dylan Harper. Ang ginawa dito ng kupunan ng New York Knicks, sinatan nila ng screen dito itong si Jalen Bronson. Napaswitch ngayon si Wemby sa mid-depensa. Not a good idea to mga ropa kasi ang haba talaga ni Wemby at maliit na player lamang si Jalen Bronson. Pero in-embrace si Jalen Bronson ng switch na yan mga ropa at inatake niya si Wemby. Grabing hesi pool ang ginawa dito ni Jalen Bronson. Hindi nakareact din si Wemby mga ropa at easy 2 points na nagawa dito ni Jalen Bronson. 1-on-1 against the depensa ng best defensive player of the year ngayong season. Panis dyan si Victor Wembanyama. At ang masakla pa dito para sa kupunan ng San Antonio Spurs, nag-turnover dito si Julian Champagny. Buti nga mga ropa, nagkaroon ng step back 3-pointer dito si Karl Anthony Towns ay nagmintes din para sa kupunan ng New York Knicks. Pero yun nga lang sa may transition offense dito ng New York Knicks, Jalen Bronson dire-diretso papunta doon sa may ring, walang pakialam sa may depensa. Hindi man pumasok ang tirada, nakabingwit naman ang foul dito si Bronson. 2 free throws ang ginawa dito ni Jalen Bronson at dahil nga dyan sa isang iglap, tapyas na sa 2 puntos sa kalamangan dito ni San Antonio Spurs, 83-81 ng score. At after nito possession ng San Antonio Spurs, De'Aaron Fox dito sa may ibabaw. Nagkaroon ng 1-on-1, no help defense at all. At favorite move ni De'Aaron Fox tong biglang pull up sa may perimeter. Pero mintes ang tirada dyan ni De'Aaron Fox. Sobrang alat ni De'Aaron Fox dito sa game na to. Walang nakuha ko po ng Spurs na puntos galing sa kanya. At dahil nga dyan nagkaroon ulit ng fast break opportunity dito ang kupunan ng New York Knicks, Jalen Bronson na naman wala na naman makaawa. Tumarap dyan si Devin Vassell pero iniwanan lamang. Dire-diretso papunta sa may ring. Nagkaroon ng easy 2 points na naman dito si Jalen Bronson. Naging all 83 na nga ang score mga ropa. Pumasok na ang crunch time, wala ng 5 minuto at natitira dito sa may game 5. Bumalik ang possession sa kupunan ng San Antonio Spurs. Nilabas dito si Wemby, pinasok si Luke Kornet mga ropa at noong gumamit ng screen dito ito si Dylan Harper by Luke Kornet. Perimeter jumper ang pinakulan dito ni Dylan Harper. Yun nga lang, hindi yan na-convert na kupunan ni San Antonio Spurs. Pero sa another possession, nagbalasan ng bola dito ang San Antonio Spurs. Nag-end up yung bola sa kamay ni Devin Vassell. One shot fake relocate dito sa may perimeter. At ayan, nakuha ni San Antonio Spurs ang kanilang perimeter jumper. Naging 85-83 ang score. Wala nang 5 minuto natitira sa may game. Ngayon, bumalik ang possession sa kupunan ng New York Knicks. Ang nangyari dito, Jalen Bronson na naman mga ropa. Siya na lang talaga ang umahawak ng bola para sa kupunan ng New York. Dinedepensahan siya ni Dylan Harper, step back perimeter jumper para kay Jalen. Yun nga lang, nagmintes. Pero dun sa rebound doon sa milalim, natapak dito sa may outside ang kupunan ng San Antonio Spurs. Kaya bumalik dito ang possession sa kupunan ng New York Knicks. Ngayon mga ropa, ang masama pa dito, Jalen Bronson ulit ang nagawak ng bola. Na-PK dito, itong si Devin Vassell. Diyan sa may 3-point
3-point area pa mga ropa, kaya nagkaroon ng tatlong free throws dito ito si Jalen Bronson. Naging 86-85 ang score mga ropa na panghawakan na nga ng New York Knicks ang kalamangan. 3 minuto megit ang natitira na lamang sa may game. Bumalik ang possession sa kupunan ni San Antonio Spurs. Ang nangyari, hand up ng bola kay De'Aaron Fox. Si De'Aaron Fox mga ropa pumukol na naman ng perimeter jumper. Pero again mga ropa, mintes na naman ang perimeter jumper dito ni De'Aaron Fox. Grabing malas, grabing alat. Walang ma-shoot si De'Aaron Fox. Ang swerte ni Fox dahil si Jalen Bronson ay nagkaroon ng charging foul dito sa may kabila, kaya bumalik sa kanila ang possession. Ngayon possession ng kupunan ni San Antonio Spurs. 3 minuto na lang halos na natitira sa may game. Tignan muna natin ang lineup dito ng Spurs na nasa loob. Starting point guard nga dito Stephon Castle. Naging shooting guard nga dito si De'Aaron Fox. Ang mga forwards dito Devin Vassell at Dylan Harper. Pwede magpalitan yung mga yan sa may positioning. At sentro nga dito si Victor Wembanyama. Ang nawala dyan ay si Julian Champagnie dyan sa may loob. At nung nagmando ng bola dito si Stephon Castle, nakalusot siya. Yun nga lang lumose out si Karl Anthony Towns doon sa may ilalim. Kaya nagkaroon ng good defense dito ang kupunan ng New York Knicks by Karl Anthony Towns. Nagmindes naman si Karl Anthony Towns sa kanyang atake doon sa may kabila. Sumubok dito ng fast break itong si Dylan Harper. Yun nga lang, good defense pa rin ang ginawa dyan ang kupunan ng New York Knicks. Nakuha nila yung offensive rebound. Binigay kay Wemby yung bola dito sa may labas. Yan nga ang sinasabi ko kasi si Wemby laging nasa may labas na para bang kailangan niya laging nasa may 3-point area. Hindi naman siya gwardiya mga ropa, kita-kita nga natin ang liliit nung kasama niya dyan. Kumpara sa kanya, dapat nandoon siya sa may ilalim nagsisettle. O matake nga siya galing dito sa may ibabaw. Kitang-kita natin wala naman nangyari dyan pag-atake niya, pagka ganyan ang kanyang ginagawa. Lagi lang niya kinikikout yung bola. Wala talaga nangyayari. Nakikikout yung bola kay Dylan Harper at yung layup dito ni Dylan Harper ay nagmintes. Eto nga din ang sayang mga ropa, nagkakaroon na ng open lane at open look dito si Dylan Harper sa mga layup pero nagmintes katulad niya dyan. Ngayon mga ropa, transition offense sa kupunan ng New York Knicks. Stephon Castle tumulong dito sa ibabaw, nag-double team. Kaya ang nangyari dyan, nawalan ng bantay, si OG Anunoby doon sa milalim. Lumose out doon sa milalim, yun nga lang huli na ang lahat. Goaltending na ang tinawag dito sa San Antonio Spurs. Naging 88-85 ang score mga ropa, lumabas sa 3 puntos ang kalamangan ng Knicks. Wala nang 2 minuto na natitira sa mid game. At nangyari dito, bumalik ang possession sa kupunan ng Spurs. Victor Wembanyama na naman, humingi na naman ng bola against kay Karl Anthony Towns. Kitang-kita nga natin dito, walang magawa si Wemby sa depensa ni Karl Anthony Towns. Kung hindi lang na-foul siya dito ni Karl Anthony Towns, wala na naman kapupuntahan niya possession na ng kupunan ng Spurs. Pinipilit kasi ni Wemby mga ropa na manggaling dito sa milabas. Ganyan talaga ang kinakalabas yan, pero dahil nga na-foul siya, pumasok dito si Mitchell Robinson at nagkaroon ng bonus free throws dito si Wemby. Ang masaklap pa, mintes na naman ang free throw dito ni Wemby, parang noong game 4 2 free throws sa kanya minintes at dito nga crucial free throw na naman ang minintes dito ni Wemby. Isa naman na napasok, 88-86 ang score. Dito naman mga ropa, Devin Vassell pa rin ang tumatao kay Jalen Bronson. Yun pa din naman ang coverage dito ni San Antonio Spurs. Kahit na niluluto at sinusunog pa ulit-ulit ni Jalen Bronson ang depensa ni Devin Vassell, siya pa rin nakabantay dito. Pero sa possession na to mga ropa, magandang depensa ang ginawa ni Devin Vassell. Napamintes niya dito si Jalen Bronson, kaya bumalik ang possession sa kupunan ni San Antonio Spurs. Dylan Harper embracing the moment mga ropa, umatake sabay napakagandang turnaround. Perimeter jumper ang ginawa dito ni Dylan Harper para makuha dito ang 2 points. At ang nangyari nga dyan, naging all 88 ang score. Pero ang masaklap dito nung si Stephon Castle ang umarap kay Jalen Bronson dito sa may ibabaw, parang code mga ropa, madali lang iniwanan dito ni Jalen Bronson ang depensa netong si Stephon Castle at one-handed shot left-handed pumasok para kay JB. Naging 90-88 ang score. Possession ng San Antonio Spurs, ang nangyari, penetration sa may gitna, good defense by Knicks. Binigay kay Wemby yung bola, wala na namang kinapuntahan. Kick out ng bola kay De'Aaron Fox pa, Diyos ko po. Mintes ang tirada ni De'Aaron Fox sa may 3-point area. Bakit ba kasi? Nandyan si De'Aaron Fox sa uling minuto, dapat si Julian Champagnie na lang ang pinasok ni Coach Mitch Robinson. Heto nga ulit yung sinasabi ko mga ropa, open lane na naman to para kay Dylan Harper. Nag-layup na naman siya pero mintes na naman para kay Dylan Harper. Sayang yung mga layup na yan mga ropa. Napaul nila dito si Josh Hart, nagkaroon ng 2 free throws. Yung isang free throw ay namintes dito ni Josh Hart, yung isa naman ay pumasok. Pero yung pangalawang mintes mga ropa, Mitchell Robinson. Hindi umumbra si Wemby doon sa milalim sa may rebound. Ang laking tao mga ropa pero hindi kayang talunin si Mitchell Robinson doon sa may rebound. Clutch offensive rebound na ginawa din ni Mitchell Robinson. Napaul
dito si OG Anunoby. Isang free throw nga lang din na napasok dito ni OG mga ropa. Grabe naman yun mga ropa, naagawan pa ni Mitchell Robinson ang rebound si Victor Wembanyama. No match talaga sa katawanan. Bumalik ang possession sa kupunan ng San Antonio Spurs. Wemby na naman mga ropa, tumirada ng 3-pointer. Tangina 7-5 pero tumitira ng 3-pointer. Kawawa talaga, mintes. Buti nandun si Stephon Castle para sa rebound doon sa ilalim. Yan ang kauna-unahang field goal ni Stephon Castle. Ganyan siya kaalat. Naging 92-90 ang score mga ropa at eventually, naging fouling game ang nangyari doon sa may dulo. Nagkaroon ng mga free throws dito ang kupunan ng New York Knicks at doon nga sa last shot ng kupunan ni San Antonio Spurs na Wemby na naman ang tumirada sa may 3-point area. Mintes na naman yan mga ropa. Tapos ang season dito ng San Antonio Spurs, champion na ang kupunan ng New York Knicks. Sila na ang hinirang na champion. Grabing performance ang ginawa dito ng New York Knicks mga ropa ngayon. Ano masasabi nyo sa nangyaring Game 5? Panalo na ang kupunan ng New York, champion na sila. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion mga ropa. Congratulations New York Knicks at sa lahat ng pumusta. Pwede kayo mag-comment dyan mga ropa. Huwag kayong mahihiya. Magkwentuhan tayo.